Hello mga kabayan, kamusta? Ito si Mia, ang tagapagbasa ng inyong mga kwento. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang notification bell, subscribe button at i-like na rin at mag-comment kung nagustuhan nyo ang kwentong ito. Kaya halina't umpisahan na natin ang kwento. I sold my innocence to a demon. Chapter 44, Trouble and Protection. Apple. Nakalipas ang ilang minuto nang dumating kami rito sa sinasabing lugar ni Sir Justin, pero hanggang ngayon ay walang Justin na nagpapakita sa amin. Maraming tao sa paligid, karamihan ay mga pamilya na abala sa pamamasyal at iilang mga magkakasintahan na sweet sa gilid at nagsusubuan pa ng ice cream na nasa gilid. Hays, nakakalungkot rin pala minsang mapaligiran ng mga masasayang tao. Siguro kung nandito sila mamang at papang, pati na rin yung mga kapatid ko, baka nandito rin kami at namamasyal, tapos kung magkakaroon ako ng boyfriend, siguro hindi kami ganyan maglambingan. Baka mayroon kaming ibang way para lambingin ang isa't isa. Tulad ng pagkakahawa kamay, pag-aalaga sa isa't isa, paglalaro ng cards, tabi ng pagtulog, pagkukulitan. Wala sa sarili kong napangiti at agad rin nabuo ang biglang may tumabi sa akin. Huwag kang sisigaw, Apple. Mayroon akong dalang kutsilyo. Bulong sa akin ng lalaking umupo sa tabi ko. Bago pa man ako makaalma ay naramdaman ko na kung anong matulis na bagay na nakadikit sa aking tagiliran. Ano yun? Nagsimula na akong kainin ng takot at kaba, lalo na nang nasa parking lot si Kuya doon. Papaano ko sasabihin sa kanya na nasa panganib ako? Sunod-sunod akong napalunok at hindi na nakagalaw pa nang akbayan ako ng lalaki. Ako ito, si Sir Justin mo. Handa na bang sumama sa akin? Nakakakilabot ang boses ni Sir Justin. Malayong malayo na ito sa Justin na propesor na pinapasukan kong universidad. Ang baho pa ng amoy niya at halatang nagpapakalasing ito bago ako puntahan rito. Sir, huwag kang magsalita. Sumama ka na lang sa akin para hindi ka mamamatay mismo sa lugar na to. Muling bulong ng lalaki sa tenga ko. Nandidiri at kinikilabutan na ako, lalo nang halikan niya ang liig ko. Gusto kong umiyak, gusto kong sumigaw sa mga taong nasa paligid ko, pero nakasalalay sa gagawin ko ang sarili kong buhay, kaya wala akong magawa. Pilit akong pinatayo ni Sir Justin at dahil nanlalabot ang aking mga tuhod, ay inilalayan pa niya akong lumakad. Kita kong nakatitig sa akin ang isang bata na kasama ang lola niya. Nag-aalala ako nitong tinignan at akmang lalapit pa sa akin ay nang agad akong umiling. Ayokong may madamay pa dito. Mabait ka pa rin pala, Apple. Natatawang bulong ng lalaki na ngayon ay mas diniinan pa ang pagkakatusok ng kutsilyo sa aking tagiliran. Sa sobrang tulis noon ay nararamdaman kong nasusugatan na niya ang parte kong iyon. Dapat ay nagpasama pa ako kay Kuya doon. Dapat ay nakinig ako sa kanya. Hindi ko alam na darating sa ganitong sitwasyon ang magiging tagpo ngayon. Halos tumulo na ang mga luha ko nang higpitan niya ang pagkakaakbay sa akin bago pinakang hinalikan ang liig ko. Kakadiri ka, gusto ko nang isipain siya at itula, konti na lang ay nakakalimutan kong may hawak siyang kutsilyo. Nagpatuloy kami sa paglalakad, ngunit napahinto ako nang bigla na lamang nabitawan ni Sir Justin ang kutsilyo. Anong nangyayari? Namilog ang mga mata ko at otomatikong napaatras na makita ko kung paano lumapasay sa malamig na semento ang lalaking kanina lamang ay hawak-hawak ang buhay ko. Nakakahawak si Sir Justin na sa gilid ng leeg niya habang nanlalaki ang mga mata at tila nanghihirapang huminga. Anong nangyayari? Hindi ako makagalaw at mas lalo lamang kinabahan nang makita ko kung paano tumulo ang laway ng lalaki bago tuluyan siyang napahinto sa paggalaw at napapikit ang mga mata. Patay na siya? Sino ang gagawa nito? Taranta akong napatingin sa paligid, ngunit wala akong makitang kahit ano o sino. Hindi ko na namalaya na tuluyan nang bumuhos ang mga luha ko. Gusto kong malaman kung patay si Justin. Gusto kong makasiguro, hindi dahil gusto kong mamatay ito. Naging teacher ko siya at kahit na pinagbantaan niya ang buhay ko ay wala akong kaharapatan na hilinging mamatay siya. Kahit nahihirapan at walang lakas ng loob ay nagawa ko pa ring humakbang palapit kay Justin.
Luluhod na sana ako upang tignan ang pulso niya nang may biglang humawak sa braso ko. Let's go, wika ni Kuya Don na ngayon ay kinakaladkad na ako palayo sa propesor kung hindi ko alam kung buhay o patay na. Nangangatal ang labi at namumutla ang mukha ko nang humarap ako kay Kuya Don na may napakapaskil pangisi sa mukha. Anong nangyayari? Bakit parang masaya pa siya sa na ganyan ang nangyari kay Justin? Bago pa kami tuluyang makalayo, sa katawan ng lalaki ay nakita ko ang paglapit ng tatlong lalaki kay Justin. Hindi ko kilala ang mga lalaki pero may kutob ako. May kutob akong kilala nila ang lalaking nakahawak sa braso ko ngayon. Buhay pa ba siya? Manginginig ang boses ko nang sigawan ko si Kuya Don. Nakarating kami rito sa parking lot nang ganito ang ayos ko. Namumutla at hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Unti-muntik nang may mangyaring masama sa akin tapos kanina bumagsak sa harapan ko si Sir Justin. Namilog ang mga mata ko nang mairap si Kuya Don sa akin bago nakakibit balikat na sumandal sa kotse niya. Boss, siya ang nakakaalam kung mabubuhay pa ba o hindi yung professor mo. Matapos sabihin ni Kuya Don yon ay pasimple siyang sumakay sa kotse niya at pinaandar iyon. Si Xavier, muli kong naalala yung mukha ni Xavier nang matanggap ko yung message ni Sir. Naalala ko kung gaano nakakatakot ang mga titig na binibigay niya. Ibig sabihin, alam niya simula pa lang nakikitain ko si Sir. Alam na niya na may mangyayari masama sa akin tapos bantayan niya ako sa mga tauhan niya. Hindi ko maiwasang mapaiyak. Bakit niya ako pinoprotektahan? Aakala ko galit siya sa akin. Sing bilis ng patak ng luha ang pagpatak ng mga luha ko. Hindi na ako nag-aabala pang punasan ito ng padabog kung bumagsak sa sasakyan ni Kuya Don at dito nagngawa-ngawa. Hindi naman na ako binawal ni Kuya Don imbis ay sinuportahanan pa niya ako kasi ibinigay niya sa akin yung isang relyo ng tisyo na nandito sa kotse niya. Habang abala siya sa pagmamaniho pabalik sa lugar ni Zion, ay abala naman ako sa pagdadrama rito sa passenger seat. Hehehe, hindi siya sasaktan ni Xavier si Sir Justin, niligtas niya ako kay Sir Justin. At kahit gusto kong patahimikin si Sir Justin ay hindi ko kakayanin na merong mamamatay dahil lang sa akin. Nang makarating kami sa bahay ay dali-dali akong bumaba sa kotse. Hindi ko pinagtuunan pa ng pansin ang mga kaibigan kong bumabati sa akin. Basta ang gusto ko ay ang makapagpasalamat sa kanya. Gusto kong malaman kung bakit nililigtas niya ako, bakit palagi na lang siyang nandyan para sa akin. Gusto ko siyang yakapin, mas lalong bumuhos ang mga luha ko dahil buksan ko ang pinto ng kwarto ay wala akong Xavier na naabutan. Nasaan siya? Nakaramdam ako ng hapdi sa puso ko dahil sa nadatnan kong ayos ng kama. Tila walang nakahiga diyan kasi ang linis at nakaayos na ang mga unan. Malayong malayo sa iniwan ko kanina. Nasaan siya? Sunod-sunod akong napahikbi at nang matapat ang tingin ko sa bintana muli nitong kwarto ay doon ko lamang nakita ang lalaking hinahanap ko. He's wearing a black robe and pajama. Pareha sa suot niya kagabi unti. Ngunit iba na ang kulay ngayon. Mas bumagay sa kanya ang kulay itim dahil mas lalong nangingibabaw ang kulay ng mga mata niya. Nakaupo siya sa wheelchair at mukhang umiinom ng tsaa dahil mayroon tsaa doon sa lamesa ng nasa tapat niya. Ayaw ko pa sanang umalis rito kasi napakasarap na panoorin ng lalaking iyon. Gusto ko pa sanang titigan siya. Napakaganda kasi ng mukha niya lalo na at nasisinagan ito ng papalubog na araw. Ang mga bulaklak sa paligid ay sumasayaw tulad ng pagsayaw ng buhok niya. Hindi kalakasan ang hangin ngunit dahil sa pagtitig ko kay Xavier na prenteng ini-enjoy ang oras kasama ang kalikasan ay lumamig ang paligid. Inborn na yata ang pagiging cold ng lalaking ito. Mapait akong napangiti bago ko pinunasan ang luha ko gamit ang likod ng aking palad. Buong lakas akong lumabas ng kwarto at rito sa bintana lamang dumaan. Humakbang akong muli palapit kay Xavier at nang nasa likuran na niya ako, ay tumigil ako at sinulyapan ang tanawin na pinapanood niya. Pinapanood niya ngayon yung mga bata na pinapanood ko tuwing tatambay ako rito sa garden.
Siguro para sa kanya ay napakapayapa rin pagmasdan ang mga batang ito. Malungkot akong napangiti at nang naramdaman kong lilingunin na niya ako ay wala sa sariling gumalaw ang katawan ko upang yakapin siya ng mahigpit. Chapter 47. The horrible monster is now awakened. Apple. Sa salamat, maraming salamat. Nahihirapan kong wika habang umiiyak at nakasubsob ang mukha ko sa malapad niyang likod. Hindi gumagalaw si Xavier, ngunit alam kong nagtataka na siya kung bakit hito ako at iiyak ng iyak sa likuran niya. Nagtataka rin kasi ako kung bakit ganito kabigat ang mga mata ko, kung bakit gusto ko na lamang na umiyak maghapon. Hindi ko alam kung anong ginawa ko para mapunta ka sa akin. Hindi ako tanga na iisipin na wala kang ginawang masama sa akin sa oras na binili mo ko, pero wala kang ginawa. Hindi mo ko inabuso tulad ng kayang gawin ng ibang tao. Sobrang sarap sa pakiramdam na sabihin sa kanya ang lahat ng to. Dapat lang kasi na malaman niya ito kasi siya ang dahilan kung bakit tuluyan na nawala ang bigat ng aking nararamdaman. I almost lost my sanity but they bought it back. Tumulong sila sayon at ang mga bago kong kaibigan para ibalik ako sa katinuan ko. Hindi man halata ngunit ang pagdating ni Xavier sa buhay ko ang pinakamalaking pagbabago na nangyari sa akin. I almost give up but Zion was there. I almost die but they saved me. Ang magkapatid na cross ang tumulong sa akin at nagtayo mula sa pagkakadapa ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakayakap kay Xavier. Hindi siya nagsasalita o gumagalaw man kang pero ramdam ko at rinig na rinig ang malakas na tibok ng puso niya. Lihim akong napangiti ako dahil sa katotohanan na parehas at sabay ang mga pintig ng puso namin. Thank you. Mula kong bulong sa tainga ng lalaki bago ko siya pinakawalan. Pinunasan ko ang mukha ko. Tama na siguro ang drama. Lumakad ako papunta sa harapan ni boss. Kung kanina ay naiiyak na ako sa lungkot, ngunit ngayon ay sagad na ang ngiti ko. Lumuhod ako sa harapan ni boss upang makita ang mukha niya. Bakit parang namumula ang magkabila niyang pisngi? Napapikit-pikit ako at dahil sa sobrang pagkamangha sa nakikita akong pamumula ng pisngi niya ay hindi ko na maiwasan pa ang mapahagikik. What? Masungit na tanong ni boss. Kunot man ang noo at walang ngiting ipinikit ang labi niya, pero iba ang sinasabi ng pisngi niya. Abot hanggang tenga ang ngiti ko nang ituro ang pisngi niya. You're blushing. Nanlaki ang mga mata ni boss at bago pa man ako makatawang muli ay nabura na ang pamumula ng pisngi niya at nagpakita na naman ang sa akin ang iritado nitong itsura. Napailing na lamang ako bago ko iginalaw ang kamay ko upang haplusin ang magkasalubong niyang kilay. Boss, nagmumukha kang karakter sa Angry Bird sa tuwing magkasalubong ang mga kilay mo. Napairap si boss sabay tampal sa kamay ko. Hindi naman masakit kasi hindi malakas. Punasan mo yung uhog mo. Nagmumukha kang batang yagit. Masungit na singhal sa akin ng lalaki bago pinitik ang noo ko. Grabe pala siya kiligin, masyadong mapanakit. Napailing na lang ako at dahil dalawa ang tasa nandito sa lamesa ay umupo na lang ako sa upuan na nasa tabi niya at uminom rin ng tsaa habang pinapanood ang mga bata. Akala ko ay walang nang magsasalita pa sa aming dalawa. Nagulat nga lang ako nang basagin niya mismo ang katahimikan. Aren't you scared? Bakit naman ako matatakot? Na-solve na niya ang problema ko, kaya dapat ay wala na akong katakutan. Matamis kong initian si Xavier bago ko umiling. Hindi ka naman papatay, di ba? Kaya dapat wala akong ikatakot. Ang itinutukoy ko yung tungkol kay Sir Justin. Kung buhay pa nga si Sir, hindi dapat pumasok sa isip nila na patayin ito kasi masama yon. Sa oras na gawin niya yon, doon pa lang ako matatakot o kaya talagang mag-freak up. Hindi naman na sumagot pa si Xavier imbes ay prente siyang sumandal sa wheelchair niya at kalmadong humitit sa isang tasa ng tsaa na kanina pa niya inuubos. Sobrang kalmado ang aura niya. Ngayon, pakiramdam ko tuloy ay nakabakasyon ang masamang espiritu na pumalibot sa kanya.
Sana ay matagalan ang pagbabakasyon niyang iyon, hihihi. Para naman palaging good mood si Xavier. Umangat ang tingin ko sa buhok niya at ang makita kong sumusundot ang iilang hibla sa mata niya ay dali-dali kong tumayo at pumunta sa kanyang likuran. What are you going to do? Kalmado nitong tanong ngunit hindi ako nakinig. Inilabas ko sa bulsa ko ang isang kulay pink na pamuni at saka ko iyon pinuni sa buhok niya. Hindi naman siya umaangal kaya pinagpatuloy ko na. Para mas maging cute ay hinarap ko yung paribon. Hayan, mission accomplished. Hindi ko maiwasan ang mapapalakpak dahil sa ganda ng ginawa ko. Top knot na may touch of cuteness, hehehe. Are you bewitching me? Bewitching siya? Diyan, pinababawasan ko lang naman yung nakakademonyo niyang aura. Cutie, kinikilig kong sigaw na umani naman ang isang malalim na angel kay Xavier. Totoo nga ang hinala akong pinagbakasyon niya muna ang evil attitude niya kasi kung present iyon ay baka kanina pa ako umiiyak dahil sa sobrang sama ng loob. Pinandalian ko pang sinulyapan ang piece of art ko bago sana bumalik sa pwesto ko pero bigla na lang hinawakan ni Xavier yung kamay ko at saka ako hinila papunta sa harapan niya. Why is there blood? Save? Nagulat ako nang itaas ni Xavier ang shirt ko at napamilog ang aking mga mata nang makitang may sugat pala ako sa tagiliran. Hiwa lang ito ngunit dumudugo. Bakit hindi ko napansin ito? Masyado na yata ako manhid. Hehehe. Pupunasan ko na sana yung dugo pero muli na namang hinawakan ni boss ang kamay ko kaya naman nagtataka akong sinalubong ang mga titig niya. Hala, bakit bumalik na naman yung nakakatakot niyang aura? Kung ano yung nakita ko kaninang umaga, yun din ang nakikita ko ngayon. Nakakatakot at nakakapanindig balahibo ang bawat titig na binabato ni Xavier. Hindi ako makakilos at makapagreklamo man lang nang mas lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa aking kamay. So sobrang higpit pakiramdam ko ay magkakaroon iyon ng pasa kung hindi pa niya bibitawan. Ano na naman kasi ang nagawa ko? Who did that? Napakalig ng tono pananalita niya. Kung hindi ko lang siya kaharap ay baka napagkamalan kong demonyo na talaga ang kausap ko. Wala lang ito. Who did that to you? Ano baka nasagi lang ng hindi ba naiwasan ang mapatalo ng sa gulat ng bigla niyang sipain ang lamisa dahilan upang tumamba ang tasa at tumapon ang laman niyon. Nakakatakot na talaga siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil pati ang puso ko ay hindi magkamayaw sa pagtibok dahil sa kaba at takot. Muli akong napasibi nang magtagis ang bagang ni Xavier sabay hatak sa akin palapit sa kanya. Ngayon ay magkatapat na ang mga mukha namin at iilan na lang ang pagitan na meron kami bago tuluyan magkadikit ang tungkian ng aming mga ilong. Bakit ba kasi big deal kung meron akong sugat? Gagaling rin naman ito kasi hindi naman masyadong malalim. I'm going to ask you again, who did that? His voice, it's commanding me to tell the truth. Hindi ko na magagawa pa ang magsinungaling, especially kung malaya akong napagmamasdan kung gaano siya kagalit. He's now gritting his teeth while looking to me with his black, rigging eyes. Napayuko na lamang ako at upang pigilan ang pagbabadyang pagtulo ng aking luha ay kinuyom ko na lang ang kamao ko. Tinutukan ako ni Sir Justin ng kutsilyo tapos nadiinan niya siguro kaya nakasugat. Matapos kong sabihin iyon ay wala na akong narinig pa na kahit na ano kay Xavier. Binitawan na niya ang kamay ko at bumalik na siya sa pagkakasandal sa kanyang wheelchair. Pero wala na yung payapang mukha na nakikita ko kanina. Purong nakakatakot at kasamaan ang nakikita ko ngayon sa mga mata niya. But at least cute siyang tignan sa pamuni na binigay ko. Matapos ang hapunan at oras na para matulog, matapos namin maglinis at dumiretso na si Xavier sa kama. Ang sabi ni Doc ay pwede nang alisin ang IV niya bukas dahil medyo malakas naman daw si Xavier. Sanay na daw kasi ang katawan niya sa bala at mga sugat kaya ganoon na lang kabilis mag-respond ang katawan niya sa mga gamot na binibigay niya.
Doon ko lang napagtanto na ang mga piklat ni Xavier sa dibdib na tagos hanggang likod ay gawa pala sa tama ng baril. Kawawa naman siya, hindi ko maisip kung gaano kahirap at kasakit ang pinagdaanan niya. Gusto ko pa sanang tanungin si boss pero mukhang wala ito sa mood kaya naman, diretso na lang ako humiga sa pwesto ko rito sa carpet. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko nang marinig ko ang boses niya. Do you want me to drag you here and move yourself? I puffed my cheeks and asked for his command. Padabog kong gumapang paakyat ng kama at nahiga sa tabi niya. Hindi ko alam kung natutulog na siya o gising pa pero inaantok na ako kaya naman nang hinayaan ko ng tayangayin ako ng pagod ay unti-unti kong sinara ang talukap ng aking mga mata. Sleep, I still need go do the some works. Chapter 48. The Son of Evil. Savior. I count 1 to 10 before I carefully get up from that bed. Hindi ako mapapansin ni Apple dahil tulog mantika siya. Check, paano na lang kung may masama akong gagawin sa kanya? Well, she stays snoring and sticking her ponytail like dreams. I bet no, especially if I did that weak thing with roughness and rage. The pain will wake her up and make those innocent eyes plead my mercies, but however, I can't do things to her. I let out a deep sigh from cursing her cheeks using my thumb. Madilim dito sa kwarto ngunit sanay ang mga mata ko sa dilim kaya hindi na ako nahihirapan pang inangkin kung nasaan siya. Lalo na at naandito lang naman siya sa tabi ko. Payapang natutulog habang ako handa nang umalis para pahirapan ng isang tao. I clench my fist when I remember how this little girl cried in front of me. I will never forget that imahe of her. Those tears keep on haunting me and causing pain into my chest. I don't know how, but this little doll managed to smoothen the rough edges inside me. May ginawa siyang kakaiba sa puso ko na kahit nakita ko kung paano sila maghalikan ni Sion, ay nagawa kong pigilan ang galit at pagkagustong patayin siya. May ginawa si Apple sa puso ko. She stemmed the demon inside me for just a small counts of time. Nakakamangha at gusto ko pang makita kung ano ang kaya niyang gawin sa akin at kung ano pa ang mga nararamdaman ko pagkasama ko siya. Sir, the car is ready. I can hear Slit's voice in my earpiece kaya naman hindi na ako nagkasaya pa ng oras. Dahan-dahan akong umibis sa kama at hinubad ang robang suot ko. Dinampot ko lang ang itim na shirt na nakasampay sa nightstand bago ako lumakad palabas ng kwarto. Though before I leave the room, I got something to lessen my anger. I kiss Apple's forehead before leaving. Yon ang bagay na gustong-gusto kong ginagawa dahil sa tuwing naaalala ko kung gaano dumadampi ang labi ko sa noo niya. Agad-agad kong natagpuan yung kapayapaan na nakatago sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao ko. I want to touch her lips but this is not the right time. It's old but I want to respect her. For the first time in my whole existence, I want to be gentle towards to someone. Lihim akong napangiti nang isara ko ang pinto pero hindi nagtagal ang ngiti na iyon dahil nang makita ko si Slate na nakatayo sa sala ay hinihintay na ako. Automatikong bumalik ang makasarang suot na tuwing nakakaharapin ang mga tulad kong walang ibang gusto kundi ang pumatay. Maging makasarili, pagnanasa at mapagmataas, remind the twins to secure the area. I need Dawn and you will stay here with Leon. Utos kay Zlit na agad namang tumango bago humarap kay Dawn na nasa gilid ng pintuan. Hi, if I could bring Zlit with me, I also need to secure Apple's life. She's my center, the woman whom I cared. I can't lose her. Not now that I still enjoyed being with her. Lumakad na ako papunta sa labas at nang sumalubong sa akin ang malamig na simoy ng hangin at ang madilim na kalangitan, mas lalo lamang akong ginanahan na harapin ang taong naglakas loob na saktan ang manika ko.
I will make him pay. A pay that's worth pain and sweets. Oh boy, I might enjoy this night. Matapos kong mahiga sa kama ng ilang araw sa wakas ay may magagawa na rin akong masaya. Sumakay ako sa sasakyan at ganoon din si Don na nasa tabi ko lamang na tulad ko ay wala rin ibang gustong gawin kundi ang harapin si Justin Buela. The rotten male professor who almost caught my little doll. Hindi ko pa siya pinapatay sa mga tauhan ko dahil medyo naawa ako at may gusto akong alamin pero matapos nang nakita kong sugat sa tagiliran ni Apple, nagbago ang isip ko. I want that man dead. Tahimik ang biyaheng habang pupunta kami sa abandonadong bahay kung saan dinala sila ni si Justin. Walang naglakas loob na kumausap sa akin o mga musta man lang. Siguro ay may nag-alala na sila baka biglang may dumating na kalaban at patayin na naman ako. As if may makakalagpas pa sa mga tauhan ko ngayon. Itinuon ko ang pansin sa dinaraanan naming mga puno at hindi ko maiwasan ang mapangisi nang makita akong mga motorsiklong sumusunod sa amin. Sa mapunong party sila na dumaan pero sumusunod sila sa amin dahil mga tauhan ko sila. Sir, 5 minutes and we're already there. Imporma ni Don na saglit akong napasulyap na sa pambisig na orasan upang dumiretso ang tingin sa daan. I clasped my hands and titled my head. I can't wait to know who's behind in Justin moves. Hindi kami tanga para hindi malaman na mayroong tao sa likod ni Justin. Hindi naman magkakaroon ng ganoon kalakas ng loob ang lalaking iyon kung wala siyang backup. Sir, please don't make it bloodier. You still have wounds to heal. Pagpapaalala ni Don na mababakasan ng pag-alala sa tono ng pananalita. Hindi ko siya sinagot dahil alam naman niya nakikinig ako. I can't put myself at rest. Marami ang magsasaya pag nawala ako at ayokong mangyari yon lalo na ang isipin na pag nawala ako ay kay Sayon mapunta si Apple. I'm done possessive when it comes to mine. Just imagine my anger when I saw how Sayon kissed Apple. Oh, I almost killed someone that day. Not to mention that I keep in sending death threats to my dear brother. We're here. Agad akong bumaba sa sasakyan at napangisi na lamang na makita ang lumang bahay na binili ko kanina lang. Once I read about Justin text message to Apple, madali akong nagpahanap ng lugar na pwedeng gawing paraiso ko. A place where I can torture my praise and eat that alive. Akala ba ni Apple hindi ko alam na mayroong nagsisend sa kanya ng mga pang-blackmail? I know how to hack passwords at hindi madali pang hulaan ang password ng cellphone ng isang babae na may utak ng isang 6 years old na bata. Sinong matinong matanda ang gagawing password ang unang pangalan niya? Siyempre si Apple lang yon. Naglakad ako papasok sa malaki at abandonadong mansyon kasama ang mga tauhan ko. At nang makapasok kami ay doon na bumunyag sa akin ang nakakaawang lagay ni Justin Buela. Nasa gitna siya at napapaligiran ng mga tauhan kong masa higit 20. Wala itong pang-itaas na saplot at nakagapo siya sa bangko habang puno ng dugo ang katawan. Now, I'm really not good to someone who tried to twirls what's mine. I smirked when I saw how scared he is. Hindi makapaniwala ang itsura ni Justin habang nakatitig sa akin. Ano, nakakita ba siya ng multo? Walang takot akong lumapit sa kanya at dahil sa nakikita akong takot sa mga mata niya, ay mas lalo lamang akong ginanahan. Kaya naman tinapa ko ang kaliwang paa ko sa espasyo na nasa pagitan ng mga hita niya. Anong atraso ko sa'yo? He screamed while crying. Oo, umiiyak siya dahil sa takot. Alam na kasi niya kung ano ang kaya kong gawin. Wow, wala akong ni. Apple Hernandez, she's mine. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Justin nang sabihin ko iyon. Yung sexy at magandang babae na iyon, gusto ko siya. Nakangising wika ni Justin kaya naman agad na nabura ang ngisi sa mukha ko. Magugustuhin rin kaya ng lalaking ito kung babaon bumili ko para sa kanya? Sarap siguro sa kama ng babaeng yon. Tama nga si Clarice, dapat ay Mina. Hindi na natuloy pa ni Justin ang sasabihin niya nang otomatiko nang gumalaw ang mga kamay ko.
Pumulupot ito sa duguang liig ni Justin at unti-unting humigpit. Talaga lang nang may lakas ng loob siyang sabihin ang mga iyon sa harapan ko. Ha ha ha, nababaliw na ang lalaking ito. Magpapatuloy ang chapter 49.